Hindi yun ang kalooban ng Diyos. Pero kung mangangaral, pwede. 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 Pakinggan mo, kapatid na congressman, ha? Magandang araw po sa inyong lahat. Sir JR po ng Usap-Usap University, and we are back at it again sa another na naman po na episode natin dito po sa Usap-Usap University. Kung ikaw ay baguhan, kung ikaw ay first timer po dito po sa ating channel, tuloy po kayo, welcome po kayo. Ang ating pong ginagawa rito, tayo po ay nakikinig ng mga religious discussions, religious debates, mga preaching, and for this episode, ito po ang pinaka in-demand po talaga na preacher po sa ating channel, si Brother Eli Soriano ng MCGI. At ito po ay parte ng ating series, yung title po ng series natin, When Celebrities Ask. So meron po tayong i-feature from our source video. Ang isa po actually is ang Congressman Neil Tupas. I'm not sure if he is still a current na congressman. At ang next naman po, interestingly, wala pong sagot. Ito ay pagtatanong lamang po ni Brad Pitt. So sa atin pong pag-analisa ng mga debate, ako po ay dating university debater mula po sa MSU IIT. Sa loob ng 3 taon, ako rin po ay nagdebate sa ABS-CBN News Channel. At ako ay member ng isang international public speaking organization, ang Toastmasters International. So ano bang hinihintay natin? Pero kayo 3, sana po kung ikaw po ay baguhan, subscribe, i-click mo yung like dyan dahil yan po ang ating tuition fee dito po sa ating university. At parte ka kapag ikaw ay viewer natin, parte ka ng more than 1 million views every single month mga ka-U3. Kaya maraming salamat po. And now we are around 139,000 subscribers. So ano pang hinihintay natin? Let us watch this video together. Sabayan niyo po ako. Let's go! Mula sa Baguio City, balik po tayo dito sa MOA Arena. Kasama ulit natin si kapatid na Roland Ocampo. Go ahead, Brother Roland. Opo, kapatid na Daniel. Ang susunod pong magtatanong dito po sa MOA Arena, kapatid na Eli, kapatid na Daniel, Congressman Neil Tupas. Go ahead po, Kong. Maraming salamat, Brother Roland. Kuya Daniel, magandang gabi. At Brother Eli, sa ating members, Church of God International, ang aking tanong, I would like to address this to both Brother Eli at kay Kuya Daniel. And ito'y tungkol sa ano ba yung future role ng mga kababaihan sa liderato ng mga religious organizations as a whole. Kuya Daniel, Brother Eli, dahil ako bilang Roman Catholic, alam natin na pag-aralan namin kahit sa grade school na pag-aralan natin, kahit yung mga apostles, mga lalaki, at throughout time, nakikita natin na sa religious organizations, nangunguna yung mga lalaki when it comes to leadership of the organizations. But lalong tumatagal ang panahon, meron na ring there's a lot of changes na lumalakas rin yung mga kababaihan. In fact, in Kuya Daniel, sa ibang fields, for example, sa field ng government, unti-unti na rin yung mga kababaihan nangunguna na rin sa leadership. In terms of law, dahil isa akong abogado, alam ko na mas marami na ata ngayon na mas magagaling na mga kababaihan kaysa mga lalaki. Pero, as a Roman Catholic, and habang pupunta ako sa simbahan, nakikita ko pa rin na sa religious organizations, parang very strict pa rin sila sa role of men na mas nakakaangat yung leadership kaysa mga kababaihan. Pero para sa akin, parang meron na tayong revolution, women's rights, ang dami nang nangyayari. And recently, nabanggit rin kahit si Pope Francis, nabanggit niya na parang hindi open rin na maging pare, diba, yung mga kababaihan. So, with the changes
Sa lahat ng bagay na ito, Brother Eli and Kuya Daniel, ang aking tanong, ano kaya ang role ng mga kababaihan in the future sa leadership of religious organizations as a whole? Salamat po. Salamat din, Congressman, sa inyong presence. Unang-una, kapatid, I would like to emphasize that God is a God that is, pwede nating sabihin na hindi nagpo-progress, hindi nagdi-diminish, hindi nagdi-decrease. Ang pagkakagamit kasi sa Biblia, sa Greek original word that was used is God, ang Diyos, ay hindi nagbabago, walang anino ng pag-iiba't iba. Ang ginamit na salita yung hindi nagbabago, wala siyang paralage. Paralage in Greek means transmutation. God is the only person na walang transmutation. Walang change na nangyayari sa Kanya. You cannot add anything to Him, nor can you deduct anything from Him. He will not be perfect. He will not diminish because He is perfect. Perfectly perfect. Ganun ang Diyos. Ang sabi doon sa Santiago 1:17 in English, Brother Daniel. Every good gift and every perfect gift is from above, and cometh down from the Father of lights, with whom is no variableness, neither a shadow of turning. There is no variableness or paralage. Can you put that on screen, the Greek word paralage, and let us discover that the meaning of the word paralage, Brother Daniel? That's paralage from a compound of Greek 3844 and Greek 236. Transmutation of phase or orbit. That is figuratively fickleness or variableness. It is explained exactly as it was written in Greek. God, as the Father of lights, there is no paralage in Him, neither there is a shadow of turning in Him. Okay, pasensya na Brother Eli, I have to pause that, and pati na rin po sa atin po mga viewers, ganito po talaga sa isang reaction channel. Sana po wag po kayong magalit. But anyway, I'm trying to understand why Brother Eli started the answer sa ideya na ang Diyos ay perfectly perfect. Yan po yung pagkakagamit po na phrase ni Brother Eli. So my guess is, kung ano yung sasabihin niya, we can never add or subtract anymore. I think yun yung pagkakaintindi ko na magiging flow ng next logic niya in answering the role of women. Kasi po, alam niyo po yan mga kayuthi, kung kayo po ay taga-subaybay, we actually discussed about women, na ang mga babae ay hindi pwedeng mamuno sa isang religious organization. So, I am guessing, dahil he started the discussion with God na walang transmutation, so ang understanding ko, ganun din po, na pag sinabi niya na women cannot be leaders, then they could never be religious leaders. But my understanding is, as it is, no, nakikita naman natin si Sister Luz, for example, na taga-basa nga po ni Brother Eli, my guess is Brother Eli would discuss more what are the other positions that are okay for women to be a part of, but just not yung leadership, yung pamumuno. He is a perfect God who will stay forever and ever as He is, according to the Bible. 92 of the book of Psalms. Before the mountains were brought forth, or ever thou hadst formed the earth and the world, even from everlasting to everlasting, thou art God. It means from eternity to eternity, He will be God. He will be like Himself. That's why when He introduced Himself to Moses, when Moses asked, "What is your name that I will tell the people of Israel?" God told Moses,
I am that I am. That phrase, I am that I am, means I was who I was in the time of Abraham. I am who I was in the time of Isaac and Jacob. And in your time, I am the same. I am that I am. That word or that phrase, I am that I am, is grossly misunderstood by so many readers of the Bible. But it implies what the authority of the Bible said. Saint James said that in God there is no paralogy. He will stay forever and ever as He is. And before the mountains were brought forth, or ever thou hast formed the earth and the world. You can just imagine the essence of this declaration of the Bible, proving that the Bible is the Word of God. There is a God that exists. And the word in the Bible is the Word of God, the infallible Word of God. You can just imagine this verse. Before the mountains were brought forth, that is 5 billion years ago. According to science, the universe is something like 13.7 billion years old. But that can be more. But the earth is younger in its existence. According to scientists, the earth is something like 4.5 to 5 billion years old. Imagine what Moses said before the mountains were brought forth. Before 5 billion years ago, until everlasting, until so many billions of years that will come, you are the same. So his declaration on Moses is, I am that I am, is very true. In essence and in logic. It is further explained by another authority of the Bible. Let us read Hebrews chapter 1, verse 10. And thou, Lord, in the beginning hast laid the foundation of the earth, and the heavens are the works of thine hands. They shall perish, but thou remainest, and they all shall wax old as doth a garment. And as a vesture shalt thou fold them up, and they shall be changed. But thou art the same, and thy years shall not fail. Amen. It is very well explained in that book. The beginning, thou hast laid the foundation of the earth, and the heavens are the works of thine hands. They shall perish. This is another scientific declaration of the Bible. The heavens, those that are in heavens, they shall perish, but thou remainest, and they all shall wax old as doth a garment, and as a vesture shalt thou fold them up, and they shall be changed. This is a very interesting verse for me, Congressman, because this proves that the Bible is true. This was written 2,000 years ago by Paul. The things in heaven shall wax old, they will grow old, and they will eventually die. The discovery of what is now called in science as black hole proves that there are some stars in the galaxies in heaven that have died, have grown old, and have died and have perished and have exploded. That creates those what is called in science now as black holes. How can a person that lived 2,000 years ago say these things which is only known to man very, very recently in our generation? If you are going to examine this truth that was revealed by the Bible, the truth is, the Bible speaks as an authority of everything that exists. When the Bible said that those that are in heaven shall perish, the planets, the stars, we are now witnesses to the fact that
There are stars which exploded already. There are stars that have met their end, the end of their, what they call life expectancy. Stars, life expectancy is up to 15 billion years. 15 billion Earth years. And if we can see a black hole, it means that there was once a star who existed in that place 15 billion or 10 billion years ago. It proves that the Bible speaks the truth scientifically even before it was discovered by man, because the existence of black holes in the observable universe is only known in this decade or 2 or 3 decades ago. It is not known when I was in elementary that there is such a thing in heaven as black holes. But this proves what is in the Bible. What do I mean to say by this? Ano gusto kong sabihin dito, Congressman? Alam mo, ang Diyos permanente isip niya, hindi naman siya pabago-bago Wala siyang paralogy, wala siyang transmutation. Okay, before that, so finally, Brother Eli is answering the question. So medyo matagal yung kanyang pagset ng premise. It kind of stayed long sa kanyang pag-explain ng premise, ng foundation ng kanyang sasabihin. So I'm guessing, of course, na the discussion would push through dun nga po si ideya na ano yung sinabi niya, hindi na mababago at dapat wag baguhin, wag nang i-modify ng sangkatauhan. I also find it interesting, of course, that he mentioned a little bit about science, and then I like how he used the phrase observable universe. Dahil ang reality po, talagang limitado pa rin po ang ating nalalaman sa universo. Dahil syempre sa ating pong mga kagamitan, sa ating teknolohiya, we have really is just a rough estimation of what the age is. And one way of checking on that is i-reverse mo yung time na kung saan if the assumption is the universe is expanding, bibilangin ng mga siyentipiko. So na-estimate ng mga siyentipiko yung edad sa pamamagitan ng pag-reverse track back to a certain particular point. But anyway, I have to agree with Congressman Tupas na talagang iba na yung mga sitwasyon, ang estado ng ating kababaihan kumpara syempre 100, 200, 1,000 years ago. So let's continue here. Since time immemorial, ang gusto niyan leader lalaki. Yun ang gusto niya. Kaya nga pinriority niya sa creation, pinriority niyang kinreate si Adan. Basahin natin ang 2:11 ng unang Timoteo. Ang babae mag-aral na tumahimik na may buong pagkapasakop. Ngunit hindi ko ipinahihintulot na ang babae ay magturo ni magkaroon ng pamumuno sa lalaki, kundi tumahimik. Sapagkat si Adam ay siyang unang nilalang, saka si Eva. There is the rational. There is God's rational in the verses. Ang babae mag-aral tumahimik, may buong pagkapasakop. Hindi ko pinahintulot na ang babae magturo o magkaroon siya ng pamumuno sa lalaki kundi tumahimik. Sapagkat, it shows the reason. Bakit ganon? Sapagkat si Adan ang unang nilalang saka si Eva. So the first priority of God is Adam being the leader of humanity, not Eve. No? That is God's priority. Especially so among God's people. Unang Hari 9:4, Tagalogin nga natin. Please, basahin natin. At tungkol sa iyo, kung ikaw ay lalakad sa harap ko, gaya ng inilakad ni David na iyong ama, sa pagtatapat ng puso at sa katwiran, nagagawa ka ng ayon sa lahat ng aking iniutos sa iyo, at iingatan mo ang aking mga palatuntunan at ang aking mga kahatulan, ay akin ngang itatatag ang luklukan ng iyong kaharian sa Israel magpakailanman, ayon sa aking ipinangako kay David na iyong ama, na sinasabi, hindi magkukulang sa iyo ng lalaki sa luklukan ng Israel. Ayon, hindi magkukulang ng lalaki because God's intention is that forever that His people be led by a man. I was thinking about the pronoun na he nga po
na ginamit ng mga Bible scholars nung panahon. At saka, syempre, yung mga sumulat nga rin po ng Biblia. So, I'm guessing hindi po ba nagkaroon sila ng issue doon dahil sa, at least in English, ang ating pag-refer sa isang tao using pronoun would be either he, di ba, or she. So, yan po ay kaiba sa wikang Filipino. Dahil sa wikang Filipino, wala tayong he or tsaka she, di ba? Remember, we only use siya, siya. So I was thinking, could there be a way instead of using he or she na parang kumbaga gender neutral na word, parang equivalent sa Filipino language, dahil hindi naman biological na being with a distinction of the body differences, physiological differences. Wala naman pong ganun sa ideya ng God, di ba po? In fact, God the Father could never be a human being na katulad natin, although another way of trying to understand and make sense how God may look like is on humans' image, di ba? Dahil sinasabi nga po na tayo po ay ginawa na kawangis ng Diyos. So I'm curious about this mga ka-U3 at sana po ay makapag-comment po kayo sa baba. What do you think about these ideas? As Adam was created as the leader and the pioneering leader of humanity, ganon din ang intention ng Diyos sa kanyang religion, sa kanyang bayan. Sa Israel, the first people of God, the chosen people of God, His intention is to be led always by a man. Ngayon, ito ang pagkakamali ng iba. There is no debate that that is God's will, na ang leader ay lalaki. Pero hindi bawal ang babae na mangaral o sumunod. Hindi bawal. Lalaki lang ang leader, pero ang babae pwede rin mangaral. Basahin natin ang prueba, no? Mikas 6:4. Sapagkat ikaw ay aking iniahon mula sa lupain ng Ehipto at tinubos kita sa bahay ng pagkaalipin at aking sinugo sa unahan mo si Moises, si Aaron at si Miriam. Pwede rin palang isugo ang babae. Ang inilagay niyan leader sa bayan ng Diyos, yung lalaki, no? Pero hindi naman niya inaalis na ang babae pwede namang makasangkapan din sa gawain ng Diyos. Basahin natin ang 68:11 ng awit. Brother Eli, pasensya na po ha. So gusto ko lang po i-emphasize yung mga main points so far na nag-gets po natin. So una, bawal magturo ang mga kababaihan. Number 2, hindi sila pwedeng mamuno, especially over men. And syempre yung number 3 doon, they should be silent. Hindi pong nasabi. Pero sinasabi ni Brother Eli, marami sa mga other religious organization ang mayroong misconception patungkol nga sa ideya na ito dahil according kay Brother Eli, pwede namang maging sugo ang isang babae. Although just an idea mga ka-U3, dahil the Bible would refer to God as He, so I'm very curious here, bakit kaya He yung paggamit sa Diyos? At saka diba syempre, Diyos Ama. Ano po? Why is the language used to refer to masculinity? Kasi titingnan natin yung biological na being, diba? Mapa sa animal kingdom o tao, diba? Ang difference niyan is yung chromosomes natin, XXXY chromosome, and then, syempre, physically, yung ating ding katawan, magkaiba rin. But these are the changes really biological. Pareho pa rin yung tao. Bakit kaya na the Bible would address God as a man, given the fact that God is not a man? God is not a human being. Ang sabi tuloy ni Selena Gomez ba yun? Na God is a woman. So sana po ay makapag-comment po kayo. Ano pong masasabi nyo sa ideya na yan? Pwede nating tingnan na ang nagsulat majority ng mga books of the Bible ay mga lalaki din. Kaya baka ginawa nilang lalaki din ang maging priority dahil priority sila. Dahil lalaki sila. So please comment below mga ka-U3. These are just ideas and I want a good discussion po sa atin pong comment section below. Nagbibigay ng salita ang Panginoon. Ang mga nangaghahayag ng mga balita ay malaking hukbo. Ahin mo sa bagong ang Biblia, kapatid na Daniel. Ang Panginoon ang nagbibigay ng utos. Malaki ang hukbo ng mga babaeng naghahayag ng balita. Kaya ang hukbo ng mga babaeng naghahayag ng balita. Gandang balita, Biblia, basahin mo rin. May utos na pinalabas na si Yahweh ang nagbigay. Ang nagdala ng balita ay babaeng karamihan. Ang babae pwede rin magbalita eh. Basta't wag lang ba magli-leader eh. Pwede rin naman magsalita ang babae. Kaya yung unang iglesia,
Yung tunay na iglesia, kapatid, ano? Sinasabi ko, congressman, yung tunay na iglesia. Hindi iglesia ang tayo ng tao. Yung tunay na iglesia, may mga babaeng katulong doon sa pagsasalita, pangangaral eh. Basahin natin ang 4:3 ng Pilipos. Oo, ipinamamanhig ko rin naman sa iyo, tapat na kasama sa pagtulong, na iyong tulungan ang mga babaeng ito, sapagkat sila'y nangagpagal na kasama ko sa Ebanghelyo, at kasama rin naman ni Clemente at ng ibang aking mga kamanggagawa, na ang kanilang pangalan ay nangasa aklat ng buhay. Nakaregister pa sa Book of Life yung mga babae na yan eh. Mga kamanggagawa ni Pablo. Ano ba ibig sabihin ng kamanggagawa? Kung ano yung ginagawa ni Pablo, ginagawa rin nila. Kamanggagawa sila eh. Kaya kung si Pablo ay nangangaral din sila. Hindi lang sila nagli-leader dahil bawal sila ang mag-leader. Hindi yun ang kalooban ng Diyos. Pero kung mangangaral, pwede. Pwede. Pakinggan mo, kapatid na congressman, ha? Merong mga babae nung una, kinasangkapan ng Diyos sa iglesia para mangaral sila, magsalita. Basahin natin. 16:1 ng Roma. Ipinagtatagubilin ko sa inyo si Febe, na ating kapatid na babae, na lingkod sa iglesia na nasa Sencrea. Atin mo, ang minister sa Sencrea, si Bebe. Ang nakalagay doon siya ay minister si Bebe, lingkod na babae sa iglesia sa Sencrea. Nakadistino siya sa Sencrea. Pwede naman magsalita ang babae, pwede naman magsalita ang bading, pwede naman magsalita ang kahit sino. Pero ang leadership ng church was entrusted by God to a man, never to a woman. Kaya nga tutol ako sa Seventh-day Adventist Kasi sa Seventh-day Adventist, ang highest authority si Ellen G. White. Mali. Bawal sa babae magpuno. Pag siya magpupuno, maliligaw. 3:12 ng Isayas. Ganito nakasulat. Tungkol sa aking bayan, mga bata ang mga mamimighati sa kanila, at mga babae ang magpupuno sa kanila. O bayan ko, silang nagsisipatnubay sa iyo, mangagliligaw sa iyo, at sisira ng daan ng iyong mga landas. Ayon, maliwanag na pagka babae ang nagpuno, magliligaw yan. Kaya naligaw ang Seventh-day Adventist Church Kasi pinagpunuan ng babae. At marami pang ibang iglesia ngayon. Ang kanilang mga puno, pastora at saka obispa. Wala naman sa Biblia obispa at saka pastore. Wala nun. Invento na lang yun. Kasi ang babae pwedeng magsalita, pwedeng tumulong. Yung sinasabi ng iba, bawal ika sa babae magsalita. Ito, ang binabatayan nila, yung nasa unang Korinto 14:34. Ang mga babae ay magsitahimik sa mga iglesia, sapagkat sila'y walang kapahintulutang mangagsalita, kundi sila'y pasakop, gaya naman ng sinasabi ng kautusan. I'm inviting your meticulous attention, lahat ng guests natin, sa internet, dyan sa Mall of Asia, sa iba't ibang coordinating centers worldwide. Ang sabi ng Diyos, sa kanyang salita, ang babae magsitahimik sa mga iglesia. Hindi sinabi diyan ang lahat ng babae, kundi ang sabi, ang mga babae magsitahimik sa mga iglesia. Sapagkat sila'y walang kapahintulutang magsalita, kundi sila'y pasakop, gaya naman ang sinasabi ng kautusan. Sinong babae yan na walang kapahintulutan? Kung ibig nilang maalaman ng anumang bagay, magtanong sila sa kanilang asawa sa bahay, sapagkat mahalay na ang isang babae magsalita sa iglesia. Babae pala yan na hindi kumpleto ang kaalaman Babaeng wala pang alam na marami. Kaya nga kung meron siyang gustong malaman, magtanong sa asawa sa bahay. Kung ikaw wala ka namang alam na sasabihin, ba't ka naman pagsasalitain? Kahit nga lalaki ka kung hindi mo alam ang sasabihin mo, ba't kita pagsasalitain? Tingnan niyo ngayon. Pinagsasalita ko rin si Sis Luz.
Babae yun. Bakit? Kung alam naman ni si Susan, sasabihin niya, ano ba, masama na magsalita siya. Hindi naman siya nagpupuno. Ang bawal ng Diyos magpuno. Hindi nila nililiwanag. Ang babaeng walang kapahintulutang magsalita, yung babaeng walang kaalaman. Kasi kung ibig niyang malaman ng anumang bagay, magtanong siya sa kanyang asawa sa bahay. Sapagkat mahalay na ang babae na walang alam, magsasalita sa iglesia. It doesn't mean na pag babae, bawal na. At pag lalaki naman, pwede. Your being a man is not your license to speak to the church. No. Okay, so ang ibig sabihin po ba ng sinasabi dito ni Brother Eli, of course buhay pa po siya dito, habang siya ay nabubuhay, siya lang po ang pwedeng mangaral, tama po ba? Kasi sinabi po ni Brother Eli doon, mga ka-youth na kahit nalalaki ka, hindi mo lisensya na magsalita sa iglesia. My guess also is when Brother Eli was still alive, si Brother Daniel po ay hindi pwedeng mangaral, tama po ba? O yung iba pa po nga, mga makikita po natin na mga kamanggagawa nga po rito, like si Brother Josel, I'm guessing, Brother Willie. So please comment below mga ka-youth. I'm very interested about this because as we know, sa iba pong mga simbahan, kunwaring meron silang parang president ng isang religious organization, ano po. So in each na mga parishes, no, mga chapel nila, ay may iba din pong mga pastor na nangangaral nga po. So ibig sabihin po ba sa MCGI in his lifetime, habang nabubuhay pa si Brother Eli, siya lang dapat ang magsalita o magbigay ng sermon, ganyan, to the exclusion of other members po ba? Tama po ba mga ka-youth? Please comment below. It is what you know. No? It is what you understand. It is the wisdom in you that gives you the authority to speak in the church. Pero pag babae ka, dapat ang lagi mong naiisip, magsasalita ka not to be a leader, but a helper, a co-worker in the gospel of the Lord. Yun ang aming paniniwala, Congressman. Ang babae pwedeng magsalita, pero hindi pwedeng mag-leader. Kung meron sinasabi sa Bibliang bawal magsalita ang babae, yung babaeng kulang sa kaalaman. Pero kung ang sasabihin mo, totoo, payag nga ang Diyos kahit bato magsalita Babae pa hindi pwede magsalita. Kahit nga bato magsasalita. 19 ng Lucas. Basahin natin, kapatid na Daniel. At ilan sa mga Fariseo na mula sa karamihan ay nangagsabi sa kanya, Guro, sawayin mo ang iyong mga alagad. At sumagot siya at nagsabi, Sinasabi ko sa inyo na kung hindi magsisiimik ang mga ito, ang mga bato'y sisigaw. Pag wala na magsisiimik na mga apostol, kahit bato pwedeng pagsalitain ng Diyos babae pa hindi. Mas gusto ko naman magsalita ang babae kaysa bato. Sana naintindihan mo, kapatid na congressman. Kuya Brother Eli, salamat sa very exhaustive na sagot sa aking tanong. Maraming salamat. Unang-una siguro yung tungkol sa, kasi po sa Katoliko ako, at naniniwala po ako sa sinabi ninyo na bakit naman hindi pwedeng mangaral yung mga kababaihan sa Katoliko, no? So yun yung naniniwala po ako sa inyong sinabi. At salamat po sa inyong very exhaustive na sagot. At marami ako natutunan ngayong gabi. ilang minutes lang ako dito sa ating Bible exposition. Kuya Daniel, thank you sa ulitin. At sa ating mga members, Church of God, buhay po kayo, Church of God International. But I would like to take this opportunity, Brother Eli at Brother Kuya Daniel. Natutuwa po ako na naging part po ako ng mga activities ng Church of God International dahil po dito ko po nakita yung tunay na serbisyo sa ating mga kababayan. So, kahit po isa akong public servant, Brother Eli at Brother Kuya Daniel, ako po ay isang fan ninyo pagdating sa public service. Mabuhay po tayo lahat. God bless. Thank you so much, Kong Neil, at salamat sa pagparito po. And we're so honored to have you
ngayong gabi. At iba ang sitwasyon natin ngayon dahil ikaw ngayon na nagtatanong. Dati ikaw tinatanong ko eh. Looking forward to seeing you again. And thank you so much for gracing our occasion, Congressman. Okay, so yan po ang first part. At ang second part naman po, I was told na hindi parte ang sagot ni Brother Eli dito sa video na ito. So parang tanong lang po talaga. Actually, ang title nga po is, ano daw kwelang tanong ni Brad Pitt kay Brother Eli. So I really don't know what the question is, but let's see. Hello? Hello? Brother Eli? Hello? Dating daan? Hello? 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 Tatanong sana ako eh. Hello? Hello, Brother Eli. Alas naman, oh. Tatanong pa naman ako. Brad, saan yan? Natindaan. Natindaan? Oo, eksakto yung camera mo. Tumatawag ako kay Brother Eli. May tatanong ako eh. Pwede ba magtanong, Brother Eli? Pwede? Oo, ako nga pala si Brother Pitt. At nakawin mo na lang akong Brad Pitt for short. May tanong sana ako sa'yo eh. Ang tanong ko ganito. Meron ka bang tanong tungkol sa Bible na hindi mo kayang sagutin? Kung meron, ano yun? Kung wala, ano yun? Ano mali tanong ko pasensya ka na, Brother Eli. Yan lang ang tanong ko. Sana may sagot ka. At congratulations sa inyo. At believe kami sa inyo na authority sa Bible at alam nyo ang sinasabi. Salamat, Brother Eli. Okay, so yun lang pala yun. So ang tanong niya is, meron ka daw po bang tanong, Brother Eli, na hindi mo masagot? Ano yun? Very interesting. Well, I'm guessing na ang sasabihin ni Brother Eli dito probably is wala siyang tanong na hindi nasasagot ng Biblia. Palagi ko ganun yung magiging sagot niya. Kayo po, mga ka-youth kasi alam ko po, kayo mas may karanasan po kayo. Iba po, members nga po ng MCGI. Ang iba naman po, nakikinig kay Brother Eli for many years. At actually, sana po matype niyo po sa baba kung ilang taon na po kayong nakikinig kay Brother Eli, especially nung nabubuhay pa po siya. But I'm assuming really na ang sasagutin po ni Brother Eli is wala siyang nakitang hindi sagot sa mga tanong na pwede nating maisip. Palagi ko yun ang isa sa mga magiging sagot ni Brother Eli. But anyway, mga ka-youth, sa tanong po ni Congressman Tupas, yung role of women, meron na po tayong series nito actually. Parang isa pa lang yata dapat magiging series yun. Meron siguro. In the near future, we will be giving a reaction video po sa part 2. Kasi parang part 1 pa lang po yung patungkol nga po sa hindi pwede na mamuno yung kababaihan. And on how Brother Eli answered it, indeed, I have to agree, it was quite exhaustive. Kasi una, dun muna yung discussion niya sa ideya nga na ang God ay walang transmutation. Hindi mo pwedeng dagdagan, hindi pwedeng bawasan. And it's also good that Brother Eli referred to the word kanina, the Greek word. Dahil alam po natin yun na meron pong 3 languages, di ba po, ang nasa Biblia. Greek, Aramaic, at saka Hebrew. So I always appreciate it kapag bumabalik po tayo dun po sa mga translations at least, no? So the Bible scholars before really tried their best to paint us a picture, especially sa pag-translate. And yung fear po kasi dyan is yung ideya nga po na some ideas or things can be lost in translation. Kaya it's important for us to look back at yung term po natin yan, etymology, yung origin po ng mga words na yan. Whether it's Greek, Aramaic, or Hebrew. But anyway, mga ka-youth, ano pong masasabi niyo sa episode na ito? Ito nga po ay, I think, part 5 na ng ating pong series nga na When Celebrities Ask. If meron pa po kayong alam or na kung saan merong artista na nagtanong kay Brother Eli, please comment down below dahil we'll be really appreciative. Pati nga po yan ng ating pong series para po sa mga sumusuporta po kay Brother Eli, mga members ng MCGI, at sa ibang mga nagsusuri pa po patungkol nga po sa Biblia. And if you like these kinds of contents, mga ka-youth, you know what to do. Please click subscribe and nakikita nyo po dyan. And you can also click this video here or this playlist over here. And I'll see you guys next time. Peace. Bye-bye.